Bakit ba may utos? Basahin nga natin ang 1:9 ng unang Timoteo. Yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid, kundi sa mga walang kautusan at manggugulo, dahil sa masasama at mga makasalanan, dahil sa mga di banal at mapaglapastangan, dahil sa nagsisipatay sa ama at sa nagsisipatay sa ina, dahil sa mga mamamatay tao, dahil sa mga nakikiapid, dahil sa mga mapakiapid sa kapwa lalaki, dahil sa mga nagnanakaw ng tao, dahil sa mga bulaan, dahil sa mga mapagsumpa ng kabulaanan, at kung mayroon pang ibang bagay laban sa mabuting aral. Para kanino kautusan? Sa mga wala pong kautusan at mga hindi matuwid, kapatid na Eli. O pag hinubad mo na yung katawan mong laman, tinuli ka na, yung dati mong pagkatao na hubad na, ibinihis mo ngayon yung katawan ni Kristo. Anong klaseng katawan na nakabihis sa'yo? Matuwid na, hindi pa? Matuwid po, kapatid na Eli. O kailangan mo pa ba ang kautusan? Pagka naibihis mo na si Kristo, patay ka na ba sa kautusan o hindi? Patay na po. May kapangyarihan pa ba sa'yo kautusan pagka naibihis mo na yung katawan ni Kristo? Wala na pong kapangyarihan. O, basahin mo ngayon uli ang 7:4 ng Roma. Gayon din naman, mga kapatid ko, kayo'y nangamatay rin sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. Kita mo na, dahil doon sa katawan ni Kristo, namatay ka na sa kautusan. Wala nang epekto kautusan sa'yo, hindi na naghahari sa'yo kautusan. Hindi ka na sakop ng kautusan pag naibihis mo na yung katawan ni Kristo. Ano susunod na step? Ulitin mo ulit 7:4. Gayon din naman, mga kapatid ko, kayo'y nangamatay rin sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo, upang kayo'y makisama sa iba sa makatwid bagay doon sa nabuhay na mag-uli, upang tayo'y magsipagbunga sa Diyos. Ayon, nung mamatay ka sa kautusan dahil nasa iyo na yung katawan ni Kristo, wala nang kapangyarihan sa iyong kautusan, makikisama ka na ngayon sa iba. Sino kakasamahin mo? Yun ang nabuhay na mag-uli. Paano po yun? Namatay? Yan ang magandang tanong. Yan ang magandang tanong. Paano po yun? Kaya nga ako ulit ng ulit, para nga maglilitaw yung tanong eh. Hindi namatay ka na sa kautusan dahil sa katawan ni Kristo para makisama ka sa iba. Sino yung iba nakakasamahin mo? Yung nabuhay na mag-uli. Opo. Teka muna, ilang Kristo ba ang kilala nyo? Dalawa ang Kristo sa Biblia na totoong Kristo. Dalawa po? Dalawa? Oo. Yung Kristong nagkatawan tao, tapos yung Kristong nabuhay na mag-uli dahil pinatay eh. Paano po yung naging dalawa, Brad Eli? Bakit hindi magiging dalawa? Yung una, di ba yung unang Kristo yung may laman? Opo, nagkatawang tao. Tapos yung katawang tao niya na laman, kinulapulan ng katakot-takot na kasalanan yun eh. Yung katawang laman niya, lahat ng kasalanan mo, dinala nun. Lahat ng kasalanan ng mga tao, kinulapo lahat doon. Kaya namatay yun. Nung mamatay siya, natubos ngayon yung kasalanan na ikinulapo doon sa katawan niya laman. Tama? Tama po. Nalinis yun, nabuhay sa mag-uli. So yung nabuhay na mag-uli, wala nang kasalanan nyo, wala nang kapintasan, wala nang kasiraan, wala nang kahit ano. Wala na rin kautusan doon. Opo. Naligtas na sa kautusan yun dahil namatay na yun eh. Ngayon, yun ngayon ang pakikisamahan mo. Hindi po ba siya rin yun, namatay nga lang, tapos nabuhay uli? Magkaiba yung namatay kaysa dun sa nabuhay na mag-uli, kapatid na Luz. Ano po ba? Yung namatay po, yun yung nagdala ng lahat ng kasalanan, tapos namatay siya. Tapos nung nabuhay siyang mag-uli, ibig sabihin,
Iba po yung nabuhay mag-uli para sabihing dalawa. Basahin mo nga yung 15:45 ng unang Korinto. Gayon din naman nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Ano ba yung naging huling Adam ay naging ano? Naging espiritong nagbibigay buhay po. Bago siya naging espiritong nagbibigay buhay, ano siya? Nagkatawang tao po siya. Di laman siya, Opo. tapos naging espiritu siyang nagbibigay buhay. Tama? Opo. Kaya ang mga apostol, dalawa ang kilalang Kristo, kapatid na Luz. 5:15 ng ikalawang Korinto. At siya'y namatay dahil sa lahat, upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Tuloy. Kaya nga, mula ngayon ay hindi namin nakikilala ang sinuman ayon sa laman. Bagamat nakilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit sa ngayoy hindi na namin nakikilala siyang gayon. Iba na ang kilala nilang Kristo. Nakikita mo na ang dalawang Kristo nakilala ng mga apostol. Yung nakilala nilang ayon sa laman, tapos pagkatapos nung makilala nila ayon sa laman, hindi na namin siya nakikilalang gayon ngayon. Bakit? Naging espiritu nang nagbibigay buhay yung Kristo na yun . Dalawang Kristo yung nakilala ng mga apostol, di ba? Una, yung Kristong may laman, na may katawan, na yung katawan na yun napunta rin lahat ng kasalanan, nung nakapako siya sa krus, lahat ng pagtutungayaw mo, lahat ng pambababae mo, lahat ng masasamang nasang nagawa mo sa buhay mo, nakakulapo lahat doon. Nung nakapako siya sa krus, dinala niya ang ating kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, sabi ni San Pedro. Basahin mo yung 2:24 ng unang Pedro. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Nakita mo, di ba dala-dala nung katawang laman niya lahat ng kasalanan natin sa ibabaw ng krus, sa ibabaw ng kahoy, tama? Tama po. Namatay na yon dahil sa kautusan, napatay yun . Nung mamatay yung Kristo, sa kapangyarihan ng kautusan, ang nangyari, natubos niya yung kasalanan ng mga patay naman sa kasalanan. Kaya nung mamatay siya, nabuhay ka naman. Nung mabuhay ka naman, nawala ka ngayon sa kautusan dahil din sa kanyang ginawa. Namatay ka sa kautusan para makisama ka ngayon dun sa nabuhay namang mag-uli. Na yung nabuhay na mag-uli, wala nang sumasakop na kautusan doon. Makikisama ka sa kanya ngayon, sa asawa mo, di wala rin sumasakop na kautusan sa'yo. Pag nakisama ka sa kanya, wala nang sumasakop na kautusan sa'yo, nakisama ka sa kanya, naging katawang kanya, wala na rin sumasakop na kautusan sa'yo, patay na ang kautusan sa'yo. Laya ka na sa kautusan. Hindi na naghahari sa'yo kautusan. Patay na ang kasalanan. Wala ka ng kasalanan. Pagka ikaw naman, ang bihis-bihis mo, yung katawan ni Kristo, si Jesus, sasabihin mo pa ba doon na, huwag kang papatay. Hindi nga pumapatay yun . Pinapatay na nga, ayaw pang gumanti . Papatay ba yun? Sinampal sa kaliwain, binigay pa yung kanan . Papatay ba yun? Uutusan mo ba yun? Huwag kang papatay. Tarantado mo, pag inutusan mo si Kristo, huwag kang papatay. Hindi nga pumapatay yun . Pinapatay na nga siya, di pa gumaganti. Yun bang Kristo na yun, yung katawan na yun na pinagkatawan tao niya? Uutusan mo ba yun na huwag kang mangangalo niya? Hindi nga nagtahip mo sa babae yun . Yung bang kapag katao ni Kristo na yan, uutusan mo na, huwag niyong kakalimutan mga kapatid ang pag-aabuloy. Huwag niyong kakalimutan sapagkat nalulugod ang Diyos doon. Makakalimot ba yun sa pag-aabuloy? Pati nga sarili niya, ibinigay niya, yung pera pa niya hindi niya ibigay.
Anong utos ang iuutos mo sa katawan ni Kristo? Halina, may maiuutos ka ba dun sa pagkatao ni Kristo? Sige, Opo. pakita ka sa akin kahit anong utos. Meron bang utos na dapat kang iutos pagka yung pagkatao ni Kristo ang kaharap mo? Para maintindihan mo na, basahin mo yung Galacia 5:22. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Ako meron ka yan, may kautusan ka ba sa'yo? Andyan kay Kristo lahat yan Kaamuan, pagpipigil, pag-ibig, na kay Kristo lahat yan Katuwaan, pagpapahinod, kagandahang loob, pagtatapat, nasa Kanya lahat yan sabi ni Pablo, laban sa mga ganitong bagay, wala nang kautusan Pag nasa iyo na lang yan, lahat na yan, wala nang iuutos sa'yo Uutusan ka pa ba? Huwag kang magtatanim ng galit. Mapagpahinuhod ka na nga Uutusan pa ba? Huwag kang mapupuot sa kapatid. Mapagpahinuhod ka nga, umiibig ka nga Matuutusan ka pa nun meron ka na nga nun di ba? Hindi na nga kautusan yon. Alam mo kung ano yun? Bunga na yon. Bunga ng Espiritu. Balikan natin ang 7:4 para maintindihan mo. Gayon din naman, mga kapatid ko, kayo'y nangamatay rin sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo, upang kayo'y makisama sa iba, sa makatwid bagay doon sa nabuhay na mag-uli, upang tayo'y magsipagbunga sa Diyos. Pagka nagbunga ka na, wala nang kautusan. May bunga na ng Espiritu sa'yo Kaamuan, pagpipigil, dahil nakisama ka na dun sa nabuhay na mag-uli. Yung nabuhay na mag-uli, Espiritu na yun na nagbibigay buhay. Pag meron ng Espiritu sa'yo na nagbibigay buhay, magkakaroon ka na ng kaamuan, pagpipigil, pagtatapat, etc., etc. Laban sa mga gayong bagay, walang kautusan dahil may bunga ka na Yun nga ang bunga. Hindi ka na kailangang masakop pa ng kautusan. Kaya alam mo, yung kapatid na nagtagumpay na yung pagkatao ni Kristo, nakuha niya, maibihis niya sa kanyang sarili, dahil inalis niya na yung katawang laman, tinuli na, hinubad na yung katawang laman, yung laman na marunong maghinanakit, marunong magselos, marunong mainggit, hinubad na yon, tinuli na lahat yon, inalis na yon, tinapon na sa basurahan ng doktor. Tapos, nahayag na yun talagang yung body ng sex organ nahayag na. Yun ang mahalaga. Bihisan mo ngayon yun. Ang ibibihis mo ron, yung katawan ni Kristo. Pag naibihis mo na yung katawan ni Kristo, banal na. Yung pagkatao mo, banal na. Wala nang magbubunga ka na ngayon ng bunga ng Espiritu. Kasi nakikisama ka na dun sa nabuhay na maguli na Espiritu na nga. Makikisama ka sa Kanya, magbubunga ka. Magbubunga mo, kaamuan, pagpipigil, pagpapahinuhod, kabutihan, pagtatapat, laban sa mga gayong bagay, wala nang kautusan. Pag wala nang kautusan, may kapangyarihan pa ba ang kasalanan? Nangyari kay Pablo yan. Nangyari yan kay Pablo. Sabi niya, nang makasumpong ako ng kautusan, nabuhay ang kasalanan. Namatay naman ako. Sabi niya, makilala niya yung kautusan ni Kristo, nagkaroon ng kapangyarihan sa kanya kasalanan, namatay siya. O ngayon, nung makilala niya naman yung katawan ni Kristo, yung degree ng kabanalan nun, namatay yung kautusan uli. O, di ba? Nung mamatay yung kautusan, nawala siya sa kailalim ng kautusan. Di ba? Parang yung babaeng may asawa, nakatali sa kautusan, samantalang buhay yung asawa. Kung mamatay yung asawa mo, nawala ka na sa kautusan, libre ka na. Namatay na si Kristo. Libre ka na sa kautusan, makisama ka ngayon sa iba. Ang ibang kakasamahin mo, yung nabuhay ng mag-uli, na hindi na tao, hindi espiritong nagbibigay buhay. Pag nakisama ka ron, mamubunga ka ngayon. Ang ibubunga mo, katuwaan, kaamuan, pagpipigil, pag-ibig, pagtatapat, etc. Laban sa mga gayon, wala nang kautusan. Sislus, naintindihan mo na? Opo, naintindihan ko na po. Ang medyo doon lang po ako nag-ano sa sinasabi nyo na dalawang Kristo.
Sa pagkaka-pick up ko po, yung sinasabi niyo, kaya dalawang Kristo, yung unang Kristo, yun yung laman, yung nagkatawang tao na may laman, na nagdala ng lahat ng mga kasalanan, namatay po siya. Tapos yung isa naman po, yung naging espiritong nagbibigay buhay. Pero pwede bang sabihin, Brad Eli, na yun din yun, naging espiritu lang na nagbibigay buhay? Oo, dalawa yon, dalawang estado. Pero isang entity yon. Opo. Nagkaroon lang ng dalawang estado. Nagkaroon lang ng kumbaga, yung isa, continuation ng isa. Ayun, opo, okay na po. Parang ganito, para maintindihan mo, Sis Lusa, ikaw din, dalawa ka rin. Bakit po dalawa? Pag nakaabot ka na dun sa sukat ng pangangatawan ni Kristo, ikaw yung unang luz na sanggol, pero ngayon matured. Opo, pero ako din po yun. Yung una dapat kang turuan kung ilang kutsara iinumin, kung ilang kutsara ang kakainin, yun ang una. Tuturuan. Pero pag dumating na sa maturity, magbigay kayo ayon sa pasya ng inyong puso. Hindi ko na kayo tuturuan na ikaw po kung ano pa. Basta yung pasya ng puso, nasa maturity ka na eh. So, dalawang luz. Isang luz na bagong kaanib, na matitiso rin, tatanga-tanga, may uhog pa sa ilong. Pero pagdating sa age of maturity, hindi mo na nga kailangan bantayan eh. Babantayan mo pa ba eh, may takot na sa Diyos yun, may takot wala eh, gaganap na yun. Di ba? Opo, maliwanag na po. May isang tanong lang po ako. Yung sa 7.4 ng Roma po, balik nga natin. Yan, gayon din naman mga kapatid ko, kayo'y nangamatay rin sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo, upang kayo'y makisama sa iba, sa makatwid bagay doon sa nabuhay na mag-uli, upang tayo'y magsipagbunga sa Diyos. Naintindihan ko na po yung ipinaliwanag nyo na namatay tayo sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo dahil ibibihis na po natin yung mismong, kumbaga, nung namatay na yung katawan mo dahil sa kasalanan, namatay na po yung sa kautusan, dahil ibinihis mo na ngayon si Kristo, bakit po ang sabi upang makisama sa iba, sa makatwid bagay doon sa nabuhay na mag-uli, si Kristo rin po yun. Hindi po ba pwedeng sabihin na redundant yun dahil ibinihis mo na si Kristo? Tapos, makikisama ka pa rin kay Kristo. Hindi po ba? Hindi redundant yun. Hindi naman nga kasi pareho, kaya nga sinabi ko sa'yo kanina, hindi pareho eh. Yung unang ibibihis mo, yung kanyang kapuspusan ng kanyang pagkatao. Tama? Opo. Kung mo namatay na yung pagkatao na yon, yung pagkatao na yon, nung mabuhay na mag-uli, naging espiritu na yon. Opo. Bihis mo yung kanyang pagkatao, pero pakikisamahan mo yung kanyang espiritu. Ayun. Opo. Ano redundant doon? Sama sa kanyang espiritu. Okay. Kasi yung nabuhay na maguli, naging espiritu nagbibigay buhay yun eh. Doon ka ngayon nakikisama. Dahil pagka nakisama ka dun sa espiritu na yon, yung espiritu na yun, magbubunga sa'yo yun. Ang bunga ng espiritu, katuwaan, pag-ibig, kagandang loob, pagpapahinod, pagtatapat, laban sa gayong bagay, walang kautusan. Opo. O, di ba? Opo. Doon po ngayon mangyayari yung ikaw ay magiging kasangkap ng katawan ni Kristo? Ganun, doon po ba yung mangyayari? Iba yon. Kaya nga tinatanong ko sa inyo kung naintindihan nyo na yung paksa. Naintindihan nyo na yung paksa. Opo. Sumagot muna kayo honestly. Makakalaya tayong ganap sa kasalanan pagka tayo wala nang kautusang sumasakop. Kasi ang kasalanan, patay pag walang kautusan. So para mawala yung kasalanan, wala na tayong alalahanin, kailangan mamatay si kasalanan. Pero para mamatay si kasalanan, kailangan mawala ang kautusan.
paano mawawala ang kautusan? Kung makaabot ka dun sa sukat ni Kristo ng kanyang pangangatawan, sapagkat yung pangangatawan na yun, yung kabanalan nun, hindi nasakop ng kautusan yun eh. Di ba? Wala ka nang iuutos dun. Di ba? Kaya pag nakaabot ka ron dahil sa katawan ni Kristo, namatay na kayo sa kautusan, so libre ka na sa kautusan, wala nang kautusang naghahari sa'yo dahil nasa katawan ni Kristo na-attain mo. O di, pag na-attain mo yon, wala nang kasalanan dahil patay na yung kautusan, wala nang kapangyarihan sa'yo kautusan, libre ka ng, ganap ka ng libre sa kasalanan, magaganap na yung sinabi ni Kristo. Kung kayo palayain ng anak, kayo'y mga tunay na laya. Paano ang pagpapalaya ng anak? Sa pamamagitan ng pag-ako niya sa kasalanan mo at ng proseso na itinuturo niya sa'yo para ma-attain mo yung kanyang kalagayan na walang nakakasakop na kautusan. Tama? Tama po. Nakuha niyo na.